Kapag nga bibili ka ng bagong cellphone, dalawa nga lamang ang pagpipilian mo. Excited ka? Naisip mo ba na iPhone o Android ang bibilhin? Pero naisip mo bang para wala silang kalaban? Ngunit ano nga ba nangyari sa Nokia, BlackBerry at sa mga Windows Phone? At paano nga ba naging dalawang higante lamang ang natira sa industriya ng smartphone? Sa video na ito, aalamin natin ang pinagmulan ng iOS at Android kung bakit sila ang naghari sa mundo, paano nila binago ang buhay ng tao, at kung ano ang maaaring mangyari sa hinaharap. Bago nga dumating ang iPhone at Android, iba't iba ang mundo ng cellphone. Noong dekada 90 at unang bahagi ng 2000s, ang hari ng mobile phones ay ang Nokia. Meron ding Motorola, Sony Ericsson at BlackBerry. Noong panahong yun, ang cellphone ay ginagamit lamang para tumawag at mag-text. Wala pang Facebook, TikTok at YouTube. At karamihan sa mga cellphone ay may physical keypad. Noong taong 2007, umakyat nga sa entablado itong si Steve Jobs at ipinakita niya ang isang device na babago sa mundo, ang iPhone. Ayon nga kay Steve Jobs, ito'y hindi simpleng telepono. Isa itong iPod, isang internet communicator, at isang mobile phone. Lahat sa iisang device. Sa unang pagkakataon, nakita ng mundo ang smartphone na halos puro touchscreen. Noong una, marami ang tumawa. Ngunit may ilan pang nagsasabing mabibigo ito. Ngunit makalipas lamang ang ilang taon, nagsimulang gayahin ito ng buong industriya ang konsepto ng iPhone. At dito nga nagsimula ang modernong smartphone era. Habang sumisikat ang iPhone, may isa pang proyektor na tahimik na lumalaki. Noong 2003, itinatag nina Andy Rubin at ng kanyang mga kasamahan ang Android. Ang orihinal na layunin nito ay gumawa ng operating system para sa mga kamera. Ngunit kalaunan, napagtanto nilang mas malaki ang potensyal ng mobile phones. Noong 2005, binili ng Google ang Android. At nagsimula silang bumuo ng operating system na maaaring gamitin ng kahit anong manufacturer. Noong 2008, inilabas ang unang Android smartphone at mabilis itong kumalat sa buong mundo. Ito nga ang tanong ng karamihan. Bakit iOS at Android lamang ang naglalaban? Ang sagot ay ecosystem. Hindi lang kasi cellphone ang binebenta nila. Nagbebenta sila ng buong experience. Sa iOS, kontrolado ng Apple ang hardware at software, kaya madalas ay maayos ang performance nito. Samantalang sa Android, maraming kumpanya ang maaaring gumamit nito. Kabilang dito ang Samsung, Xiaomi, Oppo, at marami pang iba. Dahil dito, may Android phone para sa halos lahat ng budget. Mula sa murang smartphone hanggang sa ultra-premium flagship devices. Noong taong 2007, hawak ng Nokia ang mahigit 40% ng mobile phone market. Mukhang imposible silang matalo, ngunit mabagal silang umangkop sa touchscreen revolution. Ganito rin ang nangyari sa BlackBerry. Naging sikat sila dahil sa kanilang physical keyboard. Ngunit nang mas gusto ng mga tao ang malalaking touchscreen display, bumagsak ang kanilang kasikatan. Sinubukan din ng Microsoft na pumasok sa smartphone market gamit ang Windows Phone. Maganda ang mga disenyo nito, ngunit kulang sa apps at sa modernong panahon. At sa modernong panahon, ang operating system na walang apps ay parang lunsod na walang tao. Unti-unti nga itong mga nawala sa competition. 20 years lamang ang nakalipas, kailangan mo ng maraming kagamitan. Camera, GPS, calculator, MP3 player, flashlight, computer. Ngayon, nasa bulsa mo silang lahat. Ang smartphone ay naging school, office, bangko, camera, television, shopping mall, maging gaming console. Sa maraming bansa, milyong-milyong tao ang kumikita gamit lamang ang smartphone. May mga content creator, online seller, freelancer, streamer, at social influencer. Ang dating simpleng telepono ay naging pangunahing kagamitan ng modernong buhay. Ngunit hindi lahat ay positibo. Habang dumarami ang benefits,
dumarami rin ang problema nito. Tumataas ang screen time, dumarami ang social media addiction, mas mabilis kumalat ang fake news, at maraming tao ang nahihirapang humiwalay sa kanilang smartphone kahit ilang minuto lamang. May mga pag-aaral pa na nagsasabing daan-daang beses tayo na tinitingnan natin ang smartphone natin kada araw. Para sa ilan, naging bahagi na ito ng kanilang pagkatao. So ano naman ang susunod para sa mga ito? Naniniwala ang maraming eksperto na papasok tayo sa panahon ng Artificial Intelligence o AI. Sa future, maaaring hindi mo na kailangang mag-type, hindi mo na kailangang magbukas ng app. Sasabihin mo lamang sa iyong AI assistant ang gusto mong gawin at siya na ang bahala. Posible rin magkaroon ng mga smart glasses na maaaring pumalit sa mga smartphone. May mga kumpanya na nga na nagtatrabaho sa augmented reality at wearable computing. Ngunit sa ngayon, nananatiling hari ang iOS at Android. At malamang na sila pa rin ang mangunguna sa mga susunod pang mga panahon. So mula nga sa mga simpleng cellphone ng Nokia hanggang sa makabagong iPhone at Android devices, malaki na ang narating ng teknolohiyang ito. Ang labanan ng iOS at Android ay hindi lamang tungkol sa mga smartphone. Ito ay laban para sa hinaharap na komunikasyon, negosyo, entertainment, at maging ng artificial intelligence o AI. Ngunit isang bagay ang sigurado. Habang patuloy na umuunlad ang technology, ang smartphone ay mananatiling isa sa pinakamahalagang imbensyon sa kasaysayan ng tao. So, kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag namang kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin na notification bell para sa mga updates. At sa tanong na ito, Team iPhone ka ba o Team Android? I-comment mo ang sagot mo sa ibaba.